So today, this is my makeup of the day. It's kind of simple makeup look. And there's a window here. Meron ditong window. And ayan, yan yung aking makeup of the day. And ito yung outfit ko. And nakita sa labas nung mga nagtitinda. Sabi niya, nice outfit raw. Ang ganda raw ng outfitan ko. So, ang ganda nga, di ba? Ayan, para siyang schoolgirl, ganyan-ganyan. So, gusto ko rin yung outfit ko. Binili ko to dito sa may Bangladesh na shop ko binili to. And may mga China dress din sila doon. And sila yung tumatahi nito. Tinatahi talaga nila. And nandito pala ako sa may Jalan Petaling Kuala Lumpur, Malaysia. So, ito yung mess dito sa kwarto. Ayan. So, ito lahat. Papalaban ko lahat to. Ida-dry wash ko to. Tapos, pupunta tayo sa laundry and magpapalaba ako. And, kumbaga, ako ang magsasalang ng sabon, magda-dry wash neto. So, magkano ang salang? 5 ringgit sa bawat 14 kilos na damit. So, ito ay mga 10 ringgit lang to. So, isang maleta na yan, nalalabhan. So, sobrang nakakatipid na talaga. So, ito yung mga gamit ko dito. And then, ayan. And ito yung pa-mirror dito sa room. And sobrang ganda ng CR. Imagine niyo, ayan, ang ganda ng hotel kung saan ako nakastay ngayon. And, ang problema lang dito, malayo siya sa transportation or malayo siya sa airport. Kasi ang oras dito sa Jalan Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia na to, na old Chinatown, ay mga sabihin na natin 1 hour and 30 minutes from the airport dito. Tapos doon naman, sa sinabi nila na malapit sa Sabah, Malaysia, sa airport, na international airport nila, ay mga sabi nating 30 minutes from the international airport, ang Sabah, Malaysia. Sabah, Malaysia, ganyan. Tapos, sinabi nung isang lalaki na, why I'm not, travel with ship, ganyan, kasi may mga barko raw na malapit raw doon sa may area na yon na 20 ringgit ang pamasahe from the international airport. Kasi wala naman akong problema sa immigration eh. Ang problema, hindi ko alam kung saan yung daungan ng barko. Kung alam ko, kukuha akong ticket and then itatry ko. Sabi niya, medyo matagal nga lang raw sa dagat, pero hindi na ako bababa ng Manila. Sa Zamboanga, Sibugay siguro ako bababa. And then pagbaba doon, Zamboanga to Cagayan and Cagayan to Manila. So, dahil marami na akong mga napamili, marami na akong kakausapin ko na lang yung Skyprite or yung Balikbayan box, nadalhin na lang itong mga gamit ko through Balikbayan box and magbabackpack na lang ako papunta doon sa area na yon. So, hindi ko na i-air cargo. Siguro isi-ship cargo ko na kasi siguro darating to mga 1 buwan pa yung cargo papuntang Pilipinas eh. So, kung 1 buwan, baka mga sabihin na natin 2 weeks ako naglalayag sa barko, at least yung yung cargo ko nandoon na sa condo sa Pilipinas. So, yun ang hahanapin natin ngayon, yung Skyprite dito, magkano ang kilo ng Skyprite, ilang araw or weeks bago makarating sa Pilipinas ang cargo, kasi malapit lang eh, Manila lang naman yon. So yun ang mga gagawin natin, and also i-prepare natin yung pera na pambayad dun sa cargo at kung ano mangyayari dito. Ang dami ko na i-explore dito sa Malaysia. Sobrang, ang dami kong pagkain dito. I have lots of food. Hindi ako nagugutom dito. Sobrang daming pagkain. Ayan, ang daming pagkain pa. May mga pagkain ako. Shout out to Hero and Gabi. Sana nakakakain kayo na maayos. Ang daming pagkain dito. Wala akong problema. Damit. Bumili ako dito ng damit. Nandyan, may mga sapatos ako na binili. Ayan, may sapatos. May mga sapatos akong binili. May bag akong binili. Wala akong problema. So, ayan. So, bumili akong bagong sapatos para pag may mga formalan, ganyan-ganyan.
wala talaga akong problema sa travel na to. So, ayun, yan ang mga bag na binili ko. So, sabi ko, oh my God, ang ganda pala dito sa Malaysia. And, pumuputi ako. Ang puti ko na, di ba? Ang puti ko na, nakikita yung ugat ko sa kamay. It means pumuputi na ako. Unlike sa ano talaga sa Saudi, umiitim ako. Hindi ako lumalabas ng bahay. Pero dito, ang puti ko na. So, ayan, nung sumigaw ako sa taxi, kasi itong bagahe ko dito, magkwentuhan tayo dahil wala nang edit to Itong bagahe ko na yan, mga documents yan. So, mga insurance, ganyan sa Saudi, sa Jeddah. So, kailangan yan ipakita sa government. And then, yung lalaki, sabi niya, bumaba ka sa taxi and dadalhin ko sa airport yung luggage. And sumigaw ako dito sa area na to. Sabi ko, bumaba ka. Hindi ako bababa dito sa taxi. Ibaba mo yung luggage ko. Sabi ko, ako pwede mo akong saktan. Pero yung luggage, yan ang magpapatunay kung ilang taon kami na nagstay sa Saudi Arabia, and also lahat ng mga binayaran namin, nandyan lahat. And then nagsigawan kami, and then sabi niya, bumaba ka. And ayaw niya buksan yung luggage, and pinalo ko yung likod ng trunk ng taxi. And then sabi ko, buksan mo tong ano, and then binuksan ko yung pintuan niya sa front. Pinipilit niyang isara, and then binubuksan ko, and then kung hindi siya bababa, wala akong magagawa kundi tadyakan siya or self-defense talaga, kasi nga mas mahalaga pa sa akin yung laman ng luggage or nung maleta. And itatakbo niya yung maleta, and then sabi ko dito sa mga residente dito, sabi ko yung luggage ko nasa trunk, and itatakbo na niya talaga na you go down, the luggage and the trunk, leave that, you go down. So, excuse me, ano to, Pilipinas? Taga Mindanao, taga Cotabato City, gusto mong pagnakawan. So, ayun, there's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone. Hindi ko kayo tinatakot. Nasa bus pa lang ako, papunta pa ng airport na terminal, at saka doon sa Terminal 3 ng Philippines Airport, pinapababa na sa akin yung luggage, and laging sinasabi na bumaba ka and iwan mo yung itong luggage na to na may mga documents. And sabi ko, hindi, talagang inaaway nila ako na gusto nila akong itulak palabas ng pinto ng bus. And sabi ko, itulak nyo ako palabas ng bus, pero kasama ko yung luggage ko. So, niyakap ko na yung luggage ko. So, ayun, itong outfit ko, mag-ingat kayo. Pag sinabing ibaba yung luggage, wag kayong bumaba na hindi kasama yung luggage niyo, at wag kayong matulog. So, ayan. So, nakikita niya yung mahaba kong buhok. Nakita nyo, ayan. Nakita nyo, sinabi nila na saan raw ako galing kasi sobrang haba raw ng buhok. So, ayan, kahaba yung buhok ko. Nakita nyo ba? So, madalang yung mahabang buhok dito sa area na to. Mga maiksi na hanggang dito. And then, sabi ko, huwag niyong pakialaman ang buhok ko. So, ayun! There's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone!